Yung Love for All, mga kababayan, ng ating First Lady Lisa Marcos, ginawa sa Pasig City. Yung lugar po ni Pasig City Mayor Vico Soto, nandun po nag-attend si Vico Soto po. At syempre nandun yung ating Pangulong Bongbong Marcos. I think si Vico Soto po sasama na. Di ba? Mga kababayan, ang ka-unity ngayon ng ating administrasyon, ng ating Pangulong Bongbong, yung mga dilawan na. Walang problema, basta't gusto. Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Itong makiisa po para sa pagpaunlad ng bagong Pilipinas. Ano yung problema? Inapuit na ngayon, mga kababayan, ng ating Pangulong Bongbong, pinasumpa ni Secretary Lucas Bersamin po, si dating Executive Secretary Oka Orbos, yung kapartner po sa programa noon, ni Solita Monsod, sa programa sa GMA, si Oka Orbos. Si Oscar Orbos, mga kababayan, dating Executive Secretary ni Cory Aquino, nanumpa na kay Executive Secretary Lucas Bersamin. Basahin natin balitang ito. President Ferdinand Marcos Jr. has appointed former Executive Secretary Oscar Orbos as acting chairperson and member of the Board of Directors for the People's Television Network. O kita ninyo, representing the private sector. Orbos served as Executive Secretary and Secretary of Transportation and Communication under former President Corazon Aquino's administration from 1990 to 1991. President Marcos has also made several other appointments. Political analyst Antonio Contreras, o kita ninyo, yung kapatid ni Benji Contreras, na isang Marcos loyalist, pero hindi man ito Marcos loyalist. Professor po siya. As acting Vice Chairperson and member of the PTNI Board of Directors or People's Television Network, representing the education sector. Former PTNI General Manager Catherine Chloe Di Castro, yung anak ni si Kat Di Castro po, as Director General of the Philippine Information Agency, and Attorney Francis Carlo Taparan as Director 4 of the National Printing Office. Ayan po yung mga bagong appointees, mga kababayan. Ito si Catherine Castro, anak ni Kabayang Noli Di Castro. Ayan si Oka Orbos. Ayan, mga kababayan, si Catherine Di Castro. Wala si Juan. Asa kaya si Antonio Contreras? Tugang kapatid ni Benji Contreras, Professor Antonio Contreras, yung vlogger din po. Siya po, ang kapatid ni Benji Contreras, si Antonio Contreras, acting Vice Chairperson, pagkatapos Board of Director ng People's Television Incorporated. Congrats po sa mga bagong appointees. Hindi po tinitingnan yung kulay ng ating Pangulong Bongbong Marcos, kundi tinitingnan niya yung credentials at siyempre yung kanyang intensyon na magserbisyo sa ating gobyerno. Hindi yung magperwisyo sa gobyerno tulad ni Pusit. Kaya yung ka-unity ng ating Pangulong Bongbong during the election po, naging kalaban na. Hindi man po serbisyo yung perwisyo yung ginagawa sa ating bansa. Sayang yung pasweldo. So maya-maya, ibigay ko sa inyo, mga kababayan, yung ginawang activity sa Pasig City. Tuwang-tuwa po si Vico Soto, Mayor Vico Soto. But before that, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video.
At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Babalik tayo mga kababayan. Todo lang ang trabaho ng ating Pangulong Bongbong Marcos habang si Inday nandun sa INC. Full story ng balitang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bagong clients namin. Napakaganda at colorful at napakalinis ng aming gym po. Pati mga foreigners po pumupunta sa amin, mga British tourist po sila dito sa Legazpi. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravillas. Siya ni Cristo, nanliligaw na kaagad. Wala nang ginagawa po si Inday, magpasyal-pasyal, magpa-beach resort. Pagkatapos pumunta kay Apo Wangod, nagpa-tattoo. After na magpatato mga kababayan, pumunta dun sa mga dancers ng Kalinga, nagsayaw-sayaw. At ngayon, mga kababayan, pag galing niya doon, dumiritso sa Iglesia ni Cristo. Ang tagal pa ng eleksyon para manligaw ng suporta kay Manalo mga kababayan. Palibasaan niya, Mr. Maravillas, wala nang mapuntahan si Inday. Yung kanyang spiritual advisor, si Kibuloy, nasa prison na. Nakakulong. Ayan po si Inday. Vice President Sara Duterte visited the Executive Minister of Iglesia ni Cristo, Brother Eduardo V. Manalo, at Iglesia ni Cristo Central Office in Quezon City for a courtesy call at 3 p.m. on Tuesday, October 1, 2024. Yun na lang po ang ginagawa ni Inday. Mag-ikot-ikot po. Wala nang ginagawa. Yung ating Pangulong Bongbong Marcos talaga sub-sub po sa pagtrabaho. O ngayon, kasama niya siyempre si First Lady Lisa Marcos para sa launching ng Love for All. Dinala niya sa Pasig City yung lugar ni Vico Soto, Mayor Vico Soto, na isang dilawang. Yang kayo ni team na ngayon, ang tawag nga ng mga supporters ni
ni Lenny, Unipink na niya. Unipink. Ha? Yung Uniteam, naging Unipink. Kasi, siyempre, welcome po sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Sino man na gustong tumulong para sa pagpaunlad ng bagong Pilipinas. Di po ba? Nire-respeto niya yung desisyon ng ating mga mamamayan. Sino mang iniloklok, pagkatapos ng eleksyon po, tapos na yung pangungulay po, serbisyo na dapat. Yun ang inaasahan, yun ang rason kung bakit tumakbo sa posisyon para magserbisyo. Kaya hindi po nangungulay ngayon. Hindi po nangungulay ang ating Pangulong Bongbong. Yan ang matinong leader po. Welcome sa ating Pangulo ang lahat. Love for all in Pasig City. Pakinggan natin yung speech ng ating Pangulong Bongbong. Kasama din po natin ang kalihim ng Department of Interior and Local Government, Secretary Benher Abalos. Yan. Yun yung number 1 ko po, si Vico Soto. Samantalan nyo na po dahil yung pagka-DILG number 1 sa pagkasenador. Sa ilang araw mapalitan na at gagawin na nating senador. Kinampanya na ng ating Pangulo, gagawin na nating senador. Ang chairperson ng commission, ang CHED ng Commission on Higher Education, ang chairperson na Popoy De Vera, ang aking ito nga appointee yun niya, no? House of Ni Digong, si Popoy De Vera, ang Lone District Representative Roman Romulo, Pasig City Mayor, ang ating host ngayon para dito sa ating pagpupulong, Pasig City Mayor Vico Soto. Di ba? Ayos na ayos ba? At ang talagang kailangan nating batiin dahil po itong Love for All na proyekto na ito, na programa, hindi na proyekto dahil ang dami pinagkakalat dito sa buong Pilipinas. Itong programa na ito ay ang First Lady Lisa. Yes. Si First Lady Lisa, katabi ni Vico Soto. Ang mga LGU na magiging benepisyaryo nitong Love for All program na ating bibigyan at magbabahagi ng ilang mga equipment at tuloy din, kasama rin ang mga serbisyo ng ating mga ahensya, kapwa ko na manggagawa sa pamahalaan, ating mga kababayan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Si Jaworski po yon. Natutuwa naman po ako at sa wakas ay nakasama ko na sa Love for All ang aking First Lady. Dahil po, papapaliwanag po ako. Dahil po, naririnig ko lamang sa mga report sa akin ang tungkol sa napakagandang proyekto ng aking may bahay. Ngayon po ay saksi na ako sa serbisyong dinudulot nito. Ang kalusugan po ay kayamanan. Walang silbi ang lahat ng yaman kung hindi maayos ang ating kalusugan. Ngunit para sa mga kapuspalad nating kababayan, higit na mas malaking pagsubok ang pagkakasakit. Lalo na ang mga nasa malalayong lugar. Ayon po sa tala ng Department of Health, mayroon tayong higit na 7,000 yung tinatawag na geographically isolated and disadvantaged area. O tawag namin dyan ay yung mga GIDA. Ito po ang mga barangay o bayan na mahirap puntahan dahil malayo, nasa bundok, nasa isla, walang kalsada, na dapat na ikakabit ng mga daanan at tulay. Sa mga lugar po na ito, isang malaking hamon ang pagpunta sa klinik o sa ospital o sa health center. Dahil napakalayo at napakalaking bagay. Dahil alam niyo po, ito ay naranasan ko nung ako'y governor ng Ilocos Norte. Ay nakikita ko, pag dumadating po ang mga pasyente, pupunta po doon sa provincial hospital, kahit na sa RHU, ay masyadong malala na yung kanilang sakit. Eh kako bakit hindi sila pumunta ng mas maaga? At ang kanila ay napakahirap. Dahil pagka ikaw, may alaga kang bata, maghahanap ka na mag-aalaga.
Kung nagtatrabaho ka, mag-off ka muna, mag-relieve ka muna. Tapos, yung pamasahe. At lahat ito, isang buong araw, kuminsan 2, 3 araw, napakalaking bagay. Kaya po, ang aming naiisip ay imbis na antayin natin ang mga nagkakaroon ng karamdaman na makapunta sa mga ospital, dadalhin po natin sa kanila ang serbisyo para sa kanilang para meron silang healthcare kahit sa malalayo. Correct. Meron din yan. Yung mga kababayan natin na malapit nga sila sa ospital, isang pagsubok naman ang pambayad sa mga eksamen at sa laboratorio. Gaya naman po, kwento ng isang estudyante na nakarating po sa amin. Ang kanyang ina ay na-diagnose na mayroong ovarian cancer. Sa pamamagitan ng programang ito, ay matitignan sila ng doktor ng libre at hindi na kinakailangan pang bumiyahe ng malayo. Dahil sila na ang pinupuntahan. Yung lab for all, sila na ang lumalapit. Bali yung clinic, imbis na sila pupunta sa clinic, yung clinic ang lumalapit po sa kanila. Kaya po, ang mga proyekto tulad itong Lab for All ay isang napakalaking tulong para sa ating mga kababayan. Layunin nito ang makapaghatid ng maaasahang serbisyo medikal para sa lahat. Lalong-lalo na sa mga pinaka-nangangailangan tulad ng ating mga senior citizen, may PWD, mga buntis, at may mga iniindang karamdaman. Mula sa simula ng proyektong ito, Mayo ng nakaraang taon, nakarating na po ito sa 35 lokasyon mula sa Luzon, Visayas hanggang pong Mindanao. Hindi lamang ito ang nagbibigay ng tulong medikal. Kasama na rin dito ang ilang pong pampublikang serbisyo gaya ng CHED na handang umalalay sa mga naghahanap ng scholarship. Nandito rin po ang NHA at Pag-ibig na gagabay sa inyong mga pangangailangan tungkol sa pabahay. Ang LTO, nandyan din para sa mga nangangailangan ng driver's license, marami pang ahensya at marami pang iba't ibang ahensya para yung mga serbisyo ng gobyerno, hindi lamang ang serbisyong medikal, kung hindi, ang iba't ibang serbisyo ng ahensya ng gobyerno ay inilalapit natin sa taong bayan. Hindi lang itong isang araw lamang. Sinisiguro namin na marami pang mga komunidad sa bawat syudad at probinsya ang mabibisita ng Lab for All. Kung saan mayroong Pilipinong nangangailangan, pagsusumikapan natin na inyong pamahalaan ay maaabutan ng serbisyong ito. Sa panig naman po ng administrasyon, sa pangunguna ng Department of Health, patuloy po tayo sa pagpapatupad ng mga proyekto upang magkaroon ng Rural Health Unit, doktor, nurse, ambulansya, mobile health clinic, at iba pang mga kagamitan ang lahat ng lalawigan sa bansa, lalo na yung ating napag-usapan nga, yung mga gida. Para madaling maabot ang mga mamayan, ang mga serbisyong pangkalusugan, inilusad ng DOH ang bagong urgent care and ambulatory service centers o tawag namin BUCAS. Ito yung nagbibigay ng preventive, diagnostic, curative primary care service sa iba't ibang parte ng ating bansa. Mapupuna rin niyo po rito, kasama po natin si GM Mel Robles ng PCSO. Dahil po may programa din at siya pinapangako sa atin na mula ngayon, gagawin namin ang lahat, titiyakin namin na ang bawat bayan, bawat municipality, bawat LGU ay magkakaroon ng ambulansya. Hindi na po kagaya ng dati na makikiusap ka pa, lalapit ka pa kung kani-kanino, at kung medyo hindi kayo magkaibigan, baka hindi makalusot yung request ninyo. Ngayon, hindi na po ganoon. Basta't kung sino ang nangangailangan ng ambulansya, ay bibigyan na po natin. At sabi niya, mayaman itong PCSO, baka pwede pang gawin
bago po matapos ang termino ko, baka gawing 2 ambulansya ang bawat bayan at LGU. Ayos na ayos po. Nagtatayo rin po tayo ng specialty center sa bawat rehiyon ayon sa Republic Act number 11959 o ang tinatawag na Regional Specialty Centers Act. Alam niyo po, nung pandemya, ito po yung natutunan natin. Dahil nakita natin ang mga pasyente dinadala sa mga specialty center dito lamang sa Maynila. Sa Children's Center, sa Kidney Center, sa Heart Center, mga specialty center. Hindi naman talaga kaya, lalo na kung galing sa malayo. Kaya gumawa kami ng programa ng DOH. At sabi natin, paano naman yung mga nasa malayo, yung malayo sa Maynila, o walang pambayad para makapunta sa Maynila, o kung naka-lockdown, kagaya ng pandemya. Kaya gumagawa kami ng programa at naglalagay tayo ng specialty center sa bawat lugar, bawat rehiyon. Mayroon po dito sa amin. Mahirap ang magpatingin yung mga may karamdaman. Sa Albay. Kasabay po nito, nagpapamahagi rin tayo ng mga mobile primary care facility sa tulong ng mga lokal na pamahalaan. Layo namin bigyan lahat ng probinsya at syudad sa Metro Manila, yan na nga, yung mobile PCF. Gayunpaman, mas marami po tayong magagawa kung tayo ay sama-sama. Kaya nais ko rin ipahayag ang aking taus-pusong pasasalamat sa ating mga kaibigan at kaagapay mula sa pribadong sektor, gaya ng Metrobank Foundation, ang Toyota Foundation. Maraming salamat sa tulong ninyo. Sila po ang namahagi at nag-donate ng 3 mobile van na may kumpletong pasilidad. Kasama ang top-of-the-line X-ray at ultrasound machine, portable urine analyzer, glucose and cholesterol monitor, at ilang pang kagamitang medikal na ipapamahagi natin sa mga lokal na pamahalaan ng Pasig, Tacloban, Santa Catalina, sa Ilocos Sur ngayong araw na ito. Hindi din po magiging matagumpay ang Love for All sa ating mga kababayan kung wala ang suporta ng ating mga lokal na pamahalaan at higit sa lahat ng bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagkakaisa. Kaya po, hinihikayat ko kayong lahat. Alagaan natin ang ating mga sarili. Samantalahin po natin ang mga proyektong tulad nito at ang mga serbisyo sa mga health center upang masubaybayan natin ang ating kalusugan. Tandaan po natin, ang pinakamatibay na yaman ay hindi ang laman ng ating bulsa, kundi ang tibay ng ating pangangatawan, ang sigla ng ating pag-iisip, ang pagiging malusog ang ating puso. Bago rin po tayo matapos, gusto ko lang ulitin na kailangan natin pasalamatan ang ating First Lady sa kanyang ginagawa. Ayos, palakpak siya, no? Si Vico Soto. Halata niyo po. Sumali na? Politiko, dahil hindi masyadong pinag-uusapan itong napakagandang programa na ito. Kung politiko ang nagpatakbo nito, siguro katakot-takot na publicity na yung lumalabas. Lalong-lalo na ngayon panahon ng eleksyon. Ngunit, ang First Lady po, hindi po yun ang iniisip. Iniisip lang niya kung paano makatulong at napakalaking tulong itong ginawa niyang project ng Love for All. Maraming salamat sa tulong mo rito sa pagsulong ng ating healthcare system. Napakapalad ko rin na napangasawa ko ay hangad din ang pagtulong sa kapwa at sa kapwa. Ayos. Talaga kayo, masyado kayong mga Pinoy masyadong romantic. Kaya po, ako ay nagpapasalamat sa lahat po ng na-involve. Dahil hindi po nangyayari ito kung hindi po nagsasama-sama. Ang approach po namin sa pamahalaan, sa serbisyo publiko, ay ang aming tinatawag na all of government, all of the nation. Ibig sabihin, lahat ng ahensya ng pamahalaan, pagka may proyekto, pagka may programa, kapag may maisip, may makita kami na kailangan gawin,
hindi lamang ibinibigay sa isang departamento, hindi binibigay lamang sa isang ahensya. Kung hindi, isinasama po natin lahat ng mga departamento na makatulong. Yan po, that's why, kaya po yan ang tawag natin dyan. The all-of-government approach ang ating tawag. Kaya nandito po ang DILG Secretary. Dahil po, lahat po ito, kahit na anong magandang aming naiisip sa national government, hindi po mangyayari ito, hindi po tayo nagkita-kita rito kung hindi tayo tinulungan ng ating LGU, ng ating mga local government position, kaya nangungunahan na ang ating butihing mayor. Kaya nagpapasalamat ako sa inyo lahat. Pagpatuloy po natin ito. Nakita naman po ninyo kung gaano kaganda, ang gaano kalaki, kung gaano karami ang tulong na ibibigay natin kapag tayo-tayo ay laging magkapit-bisig at lagi nating iniisip ang kabutihan ng ating mga kababayan at ang ating minamahal na Pilipinas. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Mabuhay po ang bagong Pilipinas. Di ba mga kababayan, tuwang-tuwa yung mga taga-Pasig. Of the Philippines. Ito po si Mayor Vico Soto. We are honored and grateful for your presence. To the Honorable First Lady, Ma'am Luis Araneta Marcos, Madam First Lady, maraming salamat po. Tuwang-tuwa po siya. Distinguished guests, sa mga kapwa ko Pasigenyo, muli po magandang umaga sa ating lahat. Nung nabalitaan po namin na magkakaroon ng Lab for All dito sa lungsod ng Pasig sa ilalim ng opisina ng ating butihing First Lady, kami po ay lubos na natuwa at na-excite po. At alam ko, I don't only speak for myself, but for all of the Pasigueños here, at sa lahat ng mga Pasigueño na matutulungan po sa araw na ito, at sa lahat ng Pasigueño na natulungan na po, dahil para sa kaalaman po ng lahat, hindi ito yung unang programa sa ilalim ng Lab for All, kundi una na rin po silang nanggaling sa Barangay Manggahan, Barangay Pineda at Barangay Santo Tomas, at libo-libo na rin po ang natulungan po nila. Maraming salamat po sa lahat ng tumulong po sa opisina rin ni First Lady, sa lahat ng national government agencies, too many to mention one by one, para maiksi na lang po ang aking mensahe sa mga kasama ko po sa LGU, sa barangay. This would not be possible without our collective efforts. Kaya sa inyo pong lahat, maraming salamat. Pero syempre, higit sa lahat, ay nagagalak po tayo, hindi lang po sa tulong, kundi sa presensya ng ating mahal na Pangulo at First Lady, dahil nabalitaan po namin na sa dami na rin po ng programa ng Lab for All ay first time daw po nakasama si Pangulo mismo. Maraming salamat po. Di ba? I will not prolong my message any further dahil alam naman po natin lahat kung ano yung talagang nilulook forward natin ngayong umaga na marinig din po ang tinig ng ating mahal na mga bisita. Kaya muli po, magandang umaga. Maraming salamat po. So, mabuhay si Mayor Vico Soto. Nakikipagtulungan po kahit hindi po magkasama noong eleksyon. Tapos na yung eleksyon. Panahon na ng pagbabago. Di ba? Kayo ni Pink. Pink nga yung background ko rito eh. Matagal ng Pink. Mas nauna pa to sa pagiging Pink, mga kababayan ni Leni Robredo. Si Leni Robredo nag-file na rin po for mayor ng Naga City.